May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Lalong sasaya ang makabuluhang talakayan sa kanyang katandem na si Ruby. Ruby Cristobal na isang certified SMT practitioner diva. Radyo Henyo sa DZRH. Isang makaagham na linggo ng hapon, Pilipinas. Naku, narito na naman po ang inyong lingkod. Tuwing alas 4 ng hapon at araw ng linggo, oras na para sa Radyo Henyo. At tayo po ay maghahatid ng napakaraming kwento tungkol sa science and technology. Pero bago ang lahat, nais ko pong batiin lahat po ng mga graduates, lalong-lalo na dyan sa University of the Philippines, Diliman, at dyan sa University of the Philippines, Los Baños. Ayan, kanina ho dinaos yung university graduation. At dito pong nakaraang linggo ay sunod-sunod ang mga college graduation. Doon sa mga iba't ibang universidad din, dito sa buong Pilipinas. So, graduation season. At sana po yung mga graduates natin, ha? Sabi nga ni Kuya Atom Arroyo, be the right kind of difficult. O, diba? Ang ganda ng mensahe sa UP Baguio, ha, ni Atom. Shout out, ha, dyan sa ating ka-BOT sa Probe Media Foundation na si Sir Atom Arroyo. At syempre, gusto kong batiin si Miss Risa Silvestre, isa pong member din niya ng PsyCom PH. Happy birthday! Kahapon po siya nag-birthday, July 4. At sana po ay naging masaya ang iyong selebrasyon kasama ng buong pamilya. And of course, gusto natin i-announce ang darating na 48th Annual Scientific Meeting ng National Academy of Science and Technology. Nagaganapin po ngayong Miyerkules hanggang Huwebes. Diyan po sa Manila Hotel. O hindi ho yan open for public, viewing o attendees, Yan ho ay by invitation sa ating mga scientists na lalahok dyan po sa annual scientific meeting na ginagawa. As I've said, annual sa taon-taon dun sa mga premiado nating scientists. At gaganapin dyan ang awarding, I think sa July 9, ng mga awardees ng Academy, particularly yung 3 newly elected members of the National Academy of Science and Technology, mga academicians na po yan. Mga senior scientists, At if I am not mistaken, 12 outstanding young scientists. Ito ho yung mga bata, mga early career scientists. I think 40 years old and below. Ay awardan ho yung napili nilang 12 OYS.
At syempre, yung tatlong winners ng talent search or talent search ng for young scientists ng NAST. May tatlo ho, yung first, second, and third prize winners ay dyan din po bibigyan ng parangal sa July 9 dyan po sa Manila Hotel. Again, yan ho ay by invitation only. Ganon din po yung mga press, by invitation only. So yun lang hong inimbita at nag-confirm ang papapasukin. Dahil alam naman po ninyo, gobyerno yan. At kahit ho Manila Hotel yan ho kasi ay talagang prestigious at pinagpipitaganan po talaga. Lahat po tayo ay pwede namang manood dyan sa kanilang Facebook page sa NAST Philippines o NAST PHL. Ayun. Ako po ang inyong makakasama hanggang alas 5 ng hapon, Dr. Ruby Cristobal. At syempre ito po ay sa ngalan pa rin ng ating kuyang-kuya ng bayan, si Kuya Angelo Palmones. So inaasahan daw ang magandang panahon ngayong araw. Yan ay ayon sa Pag-asa. Again, ngayong araw yan Pero may sinusubaybayan na super typhoon na papasok niya sa Philippine Area of Responsibility sa darating na Miyerkules. Pero yan naman daw po ay pataas. Walang inaasahang landfall according to the latest weather report ng Pag-asa. Pero meron hong inilunsad na bagong sabihin nating format ng pag-uulat ng panahon ang Pag-asa at yan po ay i-roll out daw ngayong Hulyo. Paano nga ba ginagawa ang ulat ng panahon? Yan, aalamin natin yan. Lalo na ngayon na meron pong pagbabagong inaasahan para mas maging makabuluhan sa ating pang-araw-araw na buhay ang mga impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Naku, may mababago pa ba? Mayroon pa bang pwedeng i-innovate dyan sa ating mga weather report coming from Pag-asa? Makakapanayam natin maya-maya ang National Project Manager ng Multi-Hazard Impact-Based Forecasting and Early Warning System for the Philippines o yung tinatawag nilang MIB-FUSE project. At yan ho ay para maintindihan natin ng mabuti ang ilan sa mga pagbabago sa mga ulat panahon dito sa mga darating na araw. At inaasahan ring magagamit ito ng mga kasamahan natin sa media. Lalo na tuwing nakakaranas tayo ng mga malalakas na bagyo dito sa ating bansa. Lalo na't inaasahan natin ang super typhoon na si Bavi. At kapag pumasok dito ay tatawaging Inday PH. Ayun. Sa Miyerkules daw ho yan. Pero magiging maulan sa maraming bahagi ng Pilipinas, lalong-lalo na sa weekend, sa darating na weekend. So Friday, Saturday, Sunday. Yan ay ayon sa taya pa rin ng panahon ng Pag-asa. At para naman sa ating mga health tips, mga mami, abangan ang talakayan namin ni Attorney Ran Mendoza ng Theoxis Health Ventures tungkol sa mga sakit na posibleng makuha ng mga bata sa kapwa nila mag-aaral ngayong pasukan at kung paano ito maiiwasan. Napakarami na kasing mga estudyante. Parang nag-exceed na tayo ng maximum population size. Tanungin din natin ang DepEd dyan kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon. Sa mga kahenyo, lahat ng yan sa pagbabalik ng Radio Henyo. Ang oras po ay alas 4:16, 4:16 p.m. Ang oras na yan ay May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Kiara, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tips kung paano magmukhang payat sa picture. Alamin, This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ayon sa scienceofpeople.com, stick your chin out para goodbye double chin sa mga picture. Pagdating naman sa OOTD, mainam na magsuot ng single-colored outfits para magkaroon ng illusion na mas mahaba at slim ang iyong body. Para naman sa iyong posture, pinapayuhang siguraduhin tumayo o umupo ng diretsyo at humawak sa iyong bewang. At saka cross your ankles at umanggulo sa camera to give your best shot. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI.
Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Mar na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pag-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Na naililinya ang ating Zoom dito sa ating broadcast at medyo nagkakaroon tayo ng tech glitch ng kaunti. O, katulad nga ng sinabi ko, marami kasi tayong ine-expect na dadagdag pa sa mga pumapasok na mga chikiting, mga bata ngayon sa public schools. Yung mga private school, hindi natin masyadong problema kasi kukonti lang yung mga bata sa bawat klase, no? Medyo mas hiwa-hiwalay sila. Oo. Naku, nagkakaproblema tayo for the first time, ha? Hindi natin maipasok ang ating nakikita ko na si Attorney Ran, oo. Ayan. Alam mo po ninyo, mga kahenyo, lagi po nating binabantayan itong usaping ito dahil pag ganitong magtatag-ulan, sabay pasukan, bakit nga ba nagkaganon? Umurong ba yung pasukan o umurong yung tag-ulan? Binalik na, oo, sa dati. Dati kasi parang mas late, di ba? Pero tag-ulan pa rin, oo. Tsaka ngayon parang ilang buwan lamang yung hindi tag-ulan eh. Oo, mamaya tatanungin natin yan. Ano ba yan? Climate change ba yan? Oo, so okay na ba ang ating Zoom, mga... Ayan na. O sige. Magandang hapon, Attorney Ran. Are you there na? Online ka na? Can you hear me, Doc Ruby? Yes, loud and Hi, clear. Doc. Yes. Magandang hapon, Attorney Ran. Good afternoon sa lahat na nakikinig sa atin this Sunday. At syempre, pag-uusapan natin, katulad nga nung sinabi ko, no, maraming mga bata kasi ngayon ang pumapasok sa mga eskwelahan. Kahit brigada eskwela tayo, hindi natin maiiwasan na paminsan-minsan may mga naiipong tubig dyan sa paligid ng mga eskwelahan. So ano-ano ang mga karaniwang infectious diseases o nakakahawang sakit na nakikita natin kumakalat sa loob ng mga silid-aralan, lalo na sa mga ganitong panahon, Attorney Ran? So, ayan nga yung pinag-uusapan ngayon dahil nagbabalik na sa klase ang mga estudyante, may marami tayong tinatawag na back-to-school illnesses, no? Kasama dyan yung mga conjunctivitis or sore eyes, yung iba nagdadiarrhea, yung iba nagkakaroon ng lagnat, flu, yung iba nagkakaroon pa ng hand and mouth disease, mga ganyan, no? So iba-iba yung pwedeng makuha ng bata ngayon pagdating sa school, kaya dapat alamin natin kung ano yung mga common illnesses at paano sila mapapangalagaan ng ating mga estudyante when they get back to school. Oo. Bakit nga ba mas madaling kumalat yung mga sakit sa loob ng paaralan kumpara sa ibang lugar? Kasi 'di ba, lalo na yung mga mga influenza-like illnesses na sinasabi, mga stomach flu o kahit na yung sore eyes. Pag sa eskwelahan, parang mas mataas ang incidence o prevalence, Attorney Ran. Ano ang rason diyan? So maraming factors yan, Doc Ruby, kasi syempre iba-iba ang pinanggalingan ng mga bata, yung iba na-expose, no, bago bumalik sa school, nagkaroon ng ibang exposure sa iba't ibang posibleng source ng infection. At nakaka-epekto din dyan yung nakakulong sila sa isang kwarto, tapos
ang number ng students nandun lang. So umiikot lang doon yung mga bacteria, mga virus within the confines of the room. Kung hindi pa magandang ventilation ng isang paaralan, so nakakulob yung mga bata. Alam naman natin ng mga bata o ano-anong hinahawakan, maligalig. So hindi maiiwasan na nagkakaroon ng hawaan sa loob ng eskwelahan. Okay, naku, talaga namang kumbaga parang siguro meron ding kasalanan diyan yung napakarami sa bawat klase, tinatawag nating big size class na lahat yata ngayon ay more than 30 na yung klase nung araw nung panahon ko. Ayan, di ko sasabing panahon natin ha. Anong panahon ko? 20 in a class mostly. Kumbaga ko konti at mas marami siguro yung aming classrooms noon kasi hindi pa uso yung mga mall. Ako po ay nag-aral dyan sa may Balintawak Public School ho. Bonifacio Memorial Elementary School. Malaki ho yung aming school grounds. At siguro sabihin natin hindi rin gaano kalaki pa yung populasyon. Mga bandang dekada 60, ayan, nang ako'y pumasok ng elementary. Medyo, sabihin natin, maganda pa yung kalidad ng mga eskwelahan at maluwag-luwag pa at kaunti lang kami. So, ano na yung pwede nating gawin sa mga ganyan? Like for example, ano ba yung mga lalong-lalo na ay dapat ingatan ngayon na mga sakit? Mag-focus tayo sa ilang mga sakit, Attorney Ran. Ano yung mga nakikita mong mukhang magiging mataas ang prevalence kasama ng iba pang mga infectious diseases sa mga schools this school season? So unang-una dyan, marami nagre-report, pwede magkaroon ng mga sore eyes ng mga bata. Ang medical term dyan ay conjunctivitis. Ang sore eyes natin can be caused by virus, bacteria, allergy, or irritation. But common ngayon kasi yung mga viral and bacterial, di ba? So ang symptoms niyan, makati yung mata, masakit yung mata, nagkakaroon ng itchy eyes. So common din nagkakaroon ng hawaan sa school. Ano pa yung pwede natin expect? Pwede din magkaroon ng stomach flu ang mga kabataan ngayon. Because naman ito ng norovirus. Kung hindi hindi malinis ang mga tubig, ang kanilang mga kinakain, kasi fecal oral route ang norovirus, ang magiging symptoms sa ito, diarrhea, so pagtatay sa mga bata at pwede maging cause ito ng dehydration sa mga bata. Nako, Attorney Ran, ayusin natin na yung audio. Medyo choppy. Atin, usong-uso, lalo na pag pangatlo, pwede magkaroon ng flu ang mga bata. Dahil usong-uso yan, lalo na pagtagulan. Ayun. Ako, so, ulitin natin, medyo hindi naging maganda yung connection mo kanina. So, merong tinatawag na pink eye or yung tinatawag nating sore eyes, Tapos, stomach flu. Yes. Ano pa yung isa? Oo, ano pa yung isa? Yes, stomach flu. Stomach flu, oo. Meron pang isa Influenza. Ayun, yung tatlong yun. Yun yung pinaka common, although yung may mga iba pa na mas matindi, yung kung matataas ang siguro ang maraming lamok diyan sa paligid, dengue, di ba? Yung sinasabi ng DOH na wild, oo. Yeah. Pero influenza, meron tinatawag na super flu. Yan ba ay nakikita rin sa mga eskwelahan, Attorney Ran? Ang super flu naman, nabalitaan natin yung nakaraan. So ngayon parang hindi naman siya lumalabas na immediate risk sa atin. And ang sinasabi nga ng Department of Health sa mga responsabling nanay, basta nabakunahan yung anak, at least medyo kampante tayo na may protection ng ating mga chikiting pag bumalik sila sa school. Ayun, oo, maraming bakuna ang mga bata. Siguro sa next episode natin pag-uusapan ang tungkol dyan sa role ng bakuna sa mga infectious diseases, sa mga pedya. Tawag natin dyan, di ba, mga pediatric. Oo. Pero ano ba yung dapat na protocol just so that mapasadahan natin sa isang paaralan kapag may mga ganyang kaso ng nakakahawang sakit, yung hindi naman outbreak or something, kunwari sa klase may dalawa, dapat ba hindi papasukin? Ganun ba yon, Attorney Ran?
oo, dapat hindi talaga papasukin para hindi na magkahawa-hawa ang mga estudyante. While yung karamihan, di ba, ito namang pink eye, influenza, tsaka stomach flu, sa totoo lang hindi naman sila life-threatening kung maaagapan. But nevertheless, we don't want our children to be exposed kasi it might endanger them in other ways. Di ba? Hindi sila makakapasok ng matagal, it will affect their learning capacity, at kung lahat pa yan magkahawa-hawa, di lalo nang nadirilang ating education system. No? So yan lang naman yung iniiwasan natin. Oo, kasi nga infectious ang ating iniiwasan ay kumalat. Kasi pag mas maraming bata, hindi natin alam, 'di ba? Merong behavior din kasi yung mga mga virus o mga bakterya na kapag maraming tinatamaan, minsan nagmumutate. 'Di ba? May ganung lalo na yung mga SARS, no? Mga COVID-19 na yan, pwedeng mag-mutate. Yung common cold, nag-mutate yan eh. Kaya nga wala ngang bakuna ang common cold, di ba, Attorney Ran? Kasi mabilis mag-mutate at ang dahilan dyan ay... Ang kaasahan natin dyan talaga. Go ahead. Correct. Kaya iasahan natin dyan yung immunity natin. Paglaban. Ayun. No? And, so kung walang bakuna, immunity talaga yung aasahan natin. oo, yung natural immunity. So ano yung maipapayo mo, Attorney Ran? Lalo na sa mga mommies tungkol sa paano maiiwasan itong mga nakakahawang sakit na posibleng kumalat kapag merong isa o dalawa sa eskwelahan. Go ahead, Attorney Ran. Kung meron po tayong alam na may sakit na sa school, of course, ang unang-una natin is dapat proteksyonan natin ang ating mga chikiting, turuan natin silang mag-alcohol or maghugas ng kamay kasi contact, pwedeng makakahawa yung infection through contact. Let us also give them clean food, clean water, clean up pagkain, o kung kayang-kaya na yung prepare ng food nila para sure na yung tubig at yung pinanggalingan ng ingredients ay malinis, that's better. And of course, you can always give them supplements para naman mapataas ang kanilang immunity. At dyan po pumapasok ang ating Ultabio, which is the first postbiotic clinically proven in 17 human clinical trials to really increase or enhance the immune system. Dok, alam mo ba nagkaroon ito ng study sa Vietnam and Japan to check the effect sa mga estudyante at napatunayan that it can reduce by 2/3 yung incidence ng flu, diarrhea at iba't iba pang viral infection sa mga estudyante 6 years pataas. Kaya pinayagan tayo ng FDA na i-offer ang Ultabio sa mga bata 3 years pataas. Ayun, ako napakaganda. Paano ba yan iniinom kung bata ang bibigyan ng Ultabio, Attorney Ran? So sa bata po, isang capsule lang ibibigay natin. Pwede mo itong hatiin sa gitna or guntingin natin yung capsule. Ihalo lang po yung contents ng isang capsule ng Ultabio sa kanilang milk, juice, or kung ano man po ang iniinom nila. Wala naman po tayong lasa para lang po makuha nila yung innovative postbiotic from Japan that will enhance their immunity. Kasi po, ang Ultabio nag-activate ng plasmacytoid dendritic cell. Yun po ang commander-in-chief ng ating immunity na nag-activate in turn ng 4 na immune cells. So imagine nyo po, 4 na types ng immune cells ang laging naka-ready para proteksyonan ng mga anak niyo sa school para kahit may virus, bacteria, fungi na pumasok dyan, pwedeng labanan ng immune system ng inyong anak itong mga foreign na infection na ito. Oo. Naku, Attorney Ran, yan ba ay pwedeng inumin kahit sila ay nagba-vitamins? Alam mo naman ng mga pediatrician, laging may mga regimen ng mga vitamins for the kids. Pwede ba yung isabay sa vitamin C at multivitamins ng mga bata? Attorney Ran? Of course, Doc, gusto maganda ang combination ng vitamins at postbiotic kasi vitamins make our immune cells healthy, complement each other. So maganda po sila. Ayun. Naku, Attorney Ran, hindi malinaw masyado yung iyong audio, nawawala ka. Anyway, maraming salamat at sa ngayon, saan po mabibili ang Ultabio, Attorney Ran? Kung meron ka pang audio. Available po tayo sa lahat ng Mercury drugstores, Doc.
Okay. Pwede nilang puntahan ng Mercury Drugstores or ang aming ultapayo.shop para matry nila online. Okay. So maraming salamat, Attorney Ran, para sa mga health tips natin para sa mga mommies ngayong pasukan. Thank you. Ayun. Thank you, Doc. Okay. Gawang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Mga kahenyo, yan po ang ating health tips mula sa ating health expert mula sa Theoxis Health Ventures tungkol sa mga sakit na nakukuha ng ating mga batibot. O, di ba? Napaka 90s ng ating reference. Uy, hanggang ngayon ha, ang batibot at ang siniskwela ay talaga namang sabihin natin, pinag-uusapan pa rin ng mga nasa education at children's television. Susunod na ang ating kwentuhan tungkol sa mga ginagawa ng pag-asa para masigurong mas maging makabuluhan ang ulat ng panahon para sa lahat. Magbabalik ang Radyo Henyo pagkatapos lamang ng ilang paalala. Pilipinas ang oras, 4:38 p.m. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon,
DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Knowledge. Nagbabalik po ang Radyo Henyo at ang oras po ay 4:43. Kasama na natin dito sa ating Zoom line Mr. Edward P. Cahucom, National Project Manager, Multi-Hazard Impact-Based Forecasting and Early Warning System or MIB-FUSE for the Philippines project ng Pag-asa. Magandang hapon, Sir Edward. Magandang hapon po, Dr. B, and magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig. It's good to see Good you afternoon again po. after our workshop, sir. Ano? Yes po. Nako, inaantabayanan ko ano nga ba itong multi-hazard impact-based forecasting at early warning system na iro-roll out o na-roll out na ng Pag-asa? Yes, so ang multi-hazard impact-based forecasting and early warning systems project po or ang mas tinatawag nating MIB-FUSE ay ang kauna-unahang project na pinondohan ng Green Climate Fund dito sa ating bansa. At ang layunin po nito, Doc, ay i-enhance ang forecasting capacity ng ating bansa by shifting po from just providing the hazard information or mas tinatawag namin shifting from what the weather will be to what the weather will do. So, ang layunin po nito ay i-enhance ang traditional forecast na binibigay ng Pag-asa and mas magdagdag po ng impormasyon na mas makatutulong sa ating mga mamamayan. Oo, katulad niyan na nakalagay dyan, example natin, orange rainfall warning. Ito ay hindi current mga kahenyo. Ito ay example na gagamitin natin sa ating diskusyon. Metro Manila, maging handa. Yan ay normally parang nakikita natin yan pag talagang masungit ang panahon, whether may bagyo o wala. Ano yung pagbabago na gagawin? Kunwari sa mga ganyang warning tuwing malakas ang ulan. Opo. So, actually po, as mention nyo kanina, iro-roll out na po ng Pag-asa ang IDF ngayong Hulyo. So, yung pong current o yung traditional forecast po natin na ang focus ay hazard information. With the IDF po, ang layunin natin na dagdagan ang informasyon na marireceive na ating mga kababayan. So, instead po na hazard information lang nakikita nila sa mga advisories and forecast ni Pag-asa, isa po sa magiging highlight ng panibagong forecast product na ito ay ano na mismo yung magiging epekto or impact nung parating na say for example bagyo sa kanilang tahanan. Kung sila po ay magsasaka, may epekto po ba yung parating na bagyong ito sa kanilang mga pananim? So that yung mga actions po na gagawin nila sa mga susunod na araw ay mas makatutulong sa kanilang mga sambahayan. Oo, ayan. Sana maipakita ng ating DZRH TV yan, yung mga ganyang proseso ng pagtataya ng panahon kasi hindi po madali yung ginagawa ng mga taga-Pag-asa. Ngayon yung sinasabi ni Sir Edward ay uunahin yung impact nung isang particular na ulat panahon o kalagayan ng panahon. Bakit at paano po babaguhin ng paraang ito yung maaring maging sabihin nating action o decision? How effective is this compared dun sa traditional? Ito ba ay pinag-usapan, pinag-aralan ng ilang mga ahensya, Sir Edward? Yes po. So ang MIB-FUSE project po ay isang government-led project. So meaning ang nag-i-implement po nito ay mainly mga national government agencies in the Philippines. So kung paano po natin siyang babaguhin? So tayo po ng mga Pilipino sanay tayo na days before the landfall, iniintay na natin from DOST Pag-asa kung anong signal number yung i-raise nila or ibibigay, say for example, sa Metro Manila for
for the next days, no? Pero with the IDF po, yung po kasing mga signal numbers natin, pinakamahaba na po lead time noon ay 36 hours. So in IDF po, in-extend natin yung lead time para mas mahaba po yung maging preparation ng ating mga local communities. So from 36 hours po, in-extend natin into 3 days yung lead time para po mas mahaba, no, yung maging preparasyon nila sa parating na sakuna or na bagyo. Oo, katulad Sir Edward, katulad nitong paparating na super typhoon na papangalan ng Inday PH, yan ba ay sumusunod na sa protocol na yan? Actually po, magre-release na po actually ang pag-asa ng IBF. So, ang IBF po, sinabi ko kanina, 3 days before. So, kung ang model runs po natin, ang mga outputs ng model natin ay makikitang on Wednesday or even Thursday po na magkakaroon na ng severe impact sa any city or municipality po dito sa ating bansa, magbibigay na po tayo ng IBF advisory on top of the usual or current advisory ni Pag-asa. So, gusto lang po namin linawin, no, na hindi po natin tatanggalin ang mga signal numbers, pero dadagdagan po natin ng mas nakatutulong na impormasyon yung current na products na binibigay ni DOST Pag-asa. And yun nga po ay sa tulong ng impact-based forecasting. Okay. So ayun naman pala, hindi naman pala papalitan, dadagdagan. Yes, it will supplement and complement the current system. Ang tanong ko lang, kapag sinabing multi-hazard, Sir Edward, anong mga magkakakonektang panganib ang sabay-sabay na binapantayan ng sistemang itong tinatawag nating MIBFUSE? Apo. So sa Mayfuse project po, ang covered nating hazards dito ay 5. Una po dito yung severe wind, no, yung malakas na hangin na maybe dulot po ng bagyo. Pangalawang hazard po na covered natin ay flooding. Pangatlo ay storm surge, and then rain-induced landslide, and also the debris flow. Pero sa coverage po, no, ng Mayfuse project, ang aim po, no, ng Mayfuse ay makapagbigay ng severe wind impact-based forecast nationwide. Pero the other hazards po, ang focus pa lamang po natin ay yung ating mga 4 project sites, dahil hindi po kasi, as mentioned nyo po, no, hindi po kasi ganun kadaling magbigay na IBF, lalo na po kung localized information ito. So at least po sa ngayon, ang may co-commit po namin is nationwide po yung coverage ng ating severe wind forecast. Pero nais po natin, no, na sa mga susunod na maybe buwan or taon, may nationwide rollout din po natin yung other hazards. Pero currently, severe wind pa lang po yung ating i-roll out starting this so severe wind pa lang. So slowly, step by step, tsaka siguro naman, i-evaluate natin, Sir Edward, kung ano yung magiging epekto niya. Yes, opo. Tama po yan. Bakit severe wind ang napili ninyong unahin? Actually, based po din sa mga pag-aaral, no, na ginawa ng ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa, and kung bakit po na-approve ang Mayfuse project na ito ng Green Climate Fund, isa po sa talagang nakakapinsala, no, sa ating mga kababayan ay severe wind na hazard. So ito po ay actually isa lamang sa nakakasira, no, ng ating mga kabahayan sa ating mga, say for example, agrikultura, pero marami pa pong mga ibang other hazards na covered, no. Pero currently, based po dun sa ating pag-aaral, need lang po muna natin i-prioritize ang severe wind hazards, at least for the moment. Okay, how do you see yung mga LGUs adapting to this in a way, innovation, Mayfuse? Meron ba tayong inaasahang magi-improve o mas magiging effective na action or decisions from the local counterparts? Yes po. Actually, yung existing partners po natin or yung Legazpi City, Tuguegarao, Palo, Leyte, and yung Bataan, ready na po sila, no, i-implement itong Mayfuse project. Pero sa ating ibang mga LGUs po, actually ang Mayfuse project po ay makatutulong, no, sa pag-access nyo sa
early access po no sa DRM funds dahil kung informed na po no ang ating mga tagapakinig, approved na po ang RA 12287 or yung State of Imminent Disaster Act. So under this RA 12287 po, magkakaroon ng chance ang bawat LGU na ma-access ang kanilang DRM funds 3 days prior to the onset. And isa po sa mga products no na po pwede nilang gamitin para ma-access itong mga pondong ito ay yung IBF kasi may dalawang criteria po doon. Una, dapat po ma-declare na severe impact yung mararamdaman ng kanilang city or municipality. And then, dapat po yung severe impact na yon ay na-project, na-forecast siya within the 3-day lead time. So, yung dalawang criteria po na iyon ay kaya pong ibigay ng Mid-Fuse Project. And kaya rin po namin minabuti no, na i-roll out sa this July in preparation na rin po sa ating rainy season and para din po makatulong na rin sa ating mga LGUs. Oo, talagang preparedness, no? This will really help Opo. yung ating mga LGUs, lalo na yung mga laging tinatamaan. Ako, Sir Edward, di ba? I think it will also facilitate din yung kanilang pagkuha ng pondo, hindi katulad nung mga nagdaang panahon, after tinamaan, tsaka palang magdi-declare ng state of emergency, magdi-declare ng na ito ay bibigyan ng pondo. Sa ngayon ba may mga pondong available kahit nasa ganyang stage pa lang, anticipatory ika nga? Pwede ka na bang mag-request, for example, ng pondo dyan, as you have said, di ba? 3 days. So, within those 3 days, pwede na? Opo. Actually po, before ma-approve no, yung itong RA 12287, dapat po muna ma-declare na under state of calamity ang mga LGUs para ma-access nila yung funds. Pero with the RA 12287 nga po, no, binigyan ngayon ng chance yung ating mga LGUs na 3 days before, ma-access na nila iyon, makatulong po iyon, say for example, for the prepositioning ng food and non-food items, makatulong din po no, sa mga bahay na kailangan i-house strengthening, and even po yung mga assistance na kailangan ng ating mga kababayan ay mabigay na po even before po nilang maranasan yung severe impact nung parating na bagyo or ng any hazard po. Sana itong kasi severe winds itong inaasahan natin pag super typhoon. Kaya sana matesting natin. Gaano kaya kaaga matutulungan? Hindi naman po sa gusto natin na ayaw natin nila, pero this is a sabihin natin use case ika nga na magandang paghugutan ng mga additional policies or even what we can improve in the next siguro sabihin nating mga peligro pa na iuugnay diyan sa ating tinatawag na impact-based forecasting. Ano ba yung nakikita mong pinakamalaking paghamon pagdating diyan sa pag-implement whether fully or partially nitong Mid-Fuse natin, Sir Edward? Opo. So in the Mid-Fuse project po, ang ginagamit talaga namin ditong data to process the risk assessment ay mga local data. Okay. So sa local data po na ito, ang ginagamit namin ay mga exposure data ng ating mga LGUs. So doon po sa ating 4 project sites, kompleto na po yun, na-update natin yung mga kanilang mga exposure database. Pero ayun po as mentioned nyo po, ano ba yung mga challenges namin? So una-una po yung access namin to your updated exposure database dahil isa po sa major components ng impact-based forecasting ay risk assessment. And alam naman po natin na yung risk assessment ay based sa hazard and exposure and vulnerability data. So without po itong hazard, exposure, and vulnerability data, hindi po namin mabibigay yung impact-based forecast na effective sa inyong local community. Dahil in the Mid-Fuse project po, yung ibibigay naming assessment sa inyo ay based po sa local context or based po sa local situation na meron ng LGU. So malaking tulong po kung yung mga LGUs po natin ay makakapag-share ng exposure database sa DOST Pag-asa para po yung mga assessment na ibibigay or yung mga advisory po na makikita nila doon sa system ay based po doon sa mismong data
na galing po sa kanilang community mismo. Participatory, ika nga kasi contextualize, yung magiging basehan ng inyong mga datos para dyan sa MIDFuse na inyong isinusulong. Siguro isang pahapyaw para dun sa ating mga kaibigan sa media, no? Ano ba yung mensahe mo, Sir Edward, bilang project lead ng MIDFuse tungkol dun sa mga kasamahan natin? Ako, lalo na yung iba dyan, hindi nga media, hindi nga journalist, pero ang lakas ng loob minsan talaga naman. Sana maging guided kayo. So kasama na yung mga mahilig mag-weather forecasting na hindi naman meteorologists o talagang gusto lang makatulong. Ano yung pwede ninyong ma-share sa aming mga media, Sir Edward? Opo, actually, sabi nga po nila marami na pong weather forecasters na lalo na sa social media. Opo. So, isa po actually sa maipapayo namin, lalo na po sa ating mga tagapakinig, ay naway yung mga information po na ating paniniwalaan ay galing sa mga concerned agencies, sa mga mandated agencies. So, hindi po kasi biro na magbigay ng mga ganitong forecast, and hindi rin po madali na magbigay ng mga ganitong klaseng impormasyon. Hindi po talaga lahat ay kaya ng AI, sabi nga po nila. So, ang unang marerecommend po namin sa kanila ay patuloy po tayong makinig sa mga abiso na nanggagaling sa ating mga ahensya, say for example sa parating pong super typhoon. Magbantay po tayo sa mga post ng DOST Pag-asa, and kung may makita man po tayo na information sa, say for example sa Facebook, siguro po mas makakatulong sa atin kung may double check po natin ito kung yung source ba noon ay nanggaling sa mandated agencies, dahil kung hindi po baka po hindi rin maging angkop yung maging aksyon natin doon sa impormasyon na nabasa natin sa social media. Actually, isa sa mga risk yun, yung mga nag-i-interpret, tapos mali yung interpretation, tapos pinaniwalaan, tapos doon nagbase, lalong-lalo na sa mga policymakers, sa LGUs, barangay, mayor, provincial, dapat po ay sa Pag-asa tayo kumuha, unang-una baka hindi tanggapin ng ng pamahalaan yung inyong mga request for for funds kapag hindi tama yung inyong mga pinagbasihan na mga ng inyong mga desisyon. Naku, muli wala na po tayong oras, Sir Edward, pero siguro kailangan namin din kayong ipasa sa ating newsroom sa mga darating na araw para mapaalam naman natin sa ating mga media friends ang tungkol sa mga innovation yan na matatawag. Yan inyong MIDFuse project. So thank you very much. Meron pa po ba kayong gustong sabihin sa ating mga kahenyo, Sir Edward? Sige po, bilang pagtatapos, siguro po masasabi lang po namin na simula po ngayong Hulyo, magbibigay na po or maglalabas na ang DOST Pag-asa na impact-based forecast. So gamitin po natin itong mga ganitong impormasyon para makapag-desisyon po tayo ng tama at makapaghanda ng mas maaga. So tandaan po natin na ang maagang babala ay nakakapagligtas lamang ng buhay kung ito po ay nasasabayan ng maaga at angkop na pagkilos. Ayun, well said, Sir Edward. Maraming salamat sa iyong panahon at aasahan ka namin sa iba pang mga panayam na maaaring siguro request namin from Pag-asa. Thank you very much. Thank you po. Salamat po. Okay, mga kahenyo, wala na po tayong oras. Yan po ang ating nakapanayam, Mr. Edward P. Kahukong, National Project Manager ng Multi-Hazard Impact-Based Forecasting and Early Warning System o MIDFuse for the Philippines project ng DOST Pag-asa. Mga kaalaman tungkol sa siyensya at teknolohiya, ST Knowledge. Mga kahenyo, sumainyo ang isa pang edisyon ng Radyo Henyo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at syempre salamat po dun sa ating mga nagpapa-shoutout. Medyo marami-rami, hindi ko na po kayo mababate, pero doon po sa mga laging umaantabay, marami pong salamat. Tandaan mga kahenyo, laging sumubaybay sa Radyo Henyo para sa mga kwentuhang makabuluhan, kwentong may kwenta dito sa siyensya at teknolohiya mula sa mga Pinoy na siyentista.
Mag-ingat po tayo sa lahat ng panganib dulot ng darating na sama ng panahon starting Wednesday. Ako po ang inyong nakasama, Dr. Ruby Cristobal. Sa ngalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones, ang Kuya ng Bayan. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang May Trabaho kasama ang ating kamanggagawang Kuya Barbie Atienza at Ate Gladys Mabini. Pilipinas, ang oras 2 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. This time check is brought to you by... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing